Bakit sila yun? Parang Vice President. Ang pinakamakulit at pinaka-koelang naging presidente ng Pilipinas. ABS-CBN po, si Doris Bigornia. Akala ko sa Lebanon. Wala na siguro nga agaw pa sa titulong yan kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Lente nga taga Bacolod neng guladala ka ng toko dito. At sa nalalabing mga araw ng kanyang panunungkulan, narito ang mga hindi makakalimutang epic bloopers ni Digong. Alam mo kalit, sinainit ng ulo. Ito ang PRRD's Top 10 Funniest Moments. Number 10. Isa na yata si Doris Bigornia ng ABS-CBN sa mga journalist na tila favorite na asa rin ni Pangulong Duterte. Doris muna. Ikaw na. Ikaw ang gusto kong patayin. Narito ang ilan sa mga koelang banggaan ng dalawa. Nandiyan si Doris o Bigornia ng ABS. Putulin mo yan, Doris. Putulin yung ulo mo. Gawin na issue yan. Sir, kailan ulit may matutumba na mayor? Depende na lang sa intriga mo kung saan ang mas marami. You are from... ABS-CBN po, si Doris Bigornia. Akala ko sa Lebanon. Maraming maganda sa Lebanon. Number 9. Napanood nyo na rin ba kung paano kiligin si Pangulong Duterte? Sa isang interview noong 2016, abay tila hindi napigilan ni Digong na kiligin sa sagot ng kanyang dating misis na si Elizabeth Zimmerman sa tanong kung posible ba ang second chance sa kanilang dalawa. Reaction dun sa second chance. Second chance? Second chance. Ito, intrigued after We have been friends ever since adult kami because we are also married sa church. Not only sa civil, also in church. So, in my situation, I think I'm still married to Rodrigo. Wow. Number 8. Pwede man lang mag-toilet break habang nag-aantay? Sige, okay. Pangatlong ihi mo na yan, Mar. Panahon pa lang ng kampanya, nakitaan na agad ng kakulitan itong si Pangulong Duterte. Sa behind the scenes ng isa sa mga Comelec debates na pinangunahan ng TV5, lumitaw ang pagiging komedyante ni Digong. Bakit naman nila ayaw tayong magsama sa isang kwarto? Nagtataka din ako. Ikaw ata nagsabi, huwag mong ipapasukin si Duterte dyan. Nauna ka sa akin dito. Yung convoy mo, sinusundan ko. Ako, maski na sino makasama ko sa kwarto, basta matino. Ako na yun. Dahil nga sa mga have na hirit noon ni PRRD, hindi may pagkakailang maraming botante ang nahulog sa kanyang sense of humor. Pero ito hindi campaign outfit to ni Mayor. For sure. Off-white. Ang binirili ko ito dyan sa ano? Ready-made. Maybe acknowledge the presence of Governor Davide. Congressman Luigi Quisumbing, Congressman Advincula, Mayor Tommy Osmeña, Attorney Mike Toledo, Mr. Lourdes De Vera, Secretary Ace Durano. Wala ako nakilala dito. Mukhang talo na ako dito sa butuhan. Hindi, ganito na lang. Yung hindi natawag dito ng dalawa, dito na kayo sa akin. Number 7. Kinaaliwan din ng mga netizens ang videong ito ng labis na pagkamangha ni PRRD sa ginagamit niyang alcohol sprayer na disensor. Ito, tingnan mo itong binigay na. Tingnan mo ha, pag ginanong ko, alcohol. Yan. Kaya ako, kanina pa ako, sige, naglalaro ako, nag-enjoy ako na pag-sprout eh. Alcohol. Number 6. Sa awarding naman ng mga winning athletes ng 2019 Southeast Asian Games, agaw eksena itong skateboarder na si Marjeline Didal matapos na hamuning mag-dub si Pangulong Duterte.
Abay syempre, game na game naman ang ating Pangulo. Yun nga lang sa huli, meron pang kambyo. Number 5. Sa isang panayam naman ng International News Network na Al Jazeera kay PRRD noong 2016 sa kasagsagan ng tukhang sa bansa, abay tila kinabahan ang reporter na ito nang biglang tumawag ng cut si Digong at may pinapakuha. Cut this for a while. Pakikita, pakihanap yung newspaper kahapon. He wants to show you the newspaper. Oh, sure, no problem. Newspaper lang naman pala. Akala siguro ni Kuya, siya na ang susunod na matutumba. Number 4. Sino nga bang makakalimot sa kontrobersyal na kissing scene ni Pangulong Duterte at isang OFW sa South Korea? Huwag kang mag-amin-amin dyan. Halika dito. Hoy! Huwag magkita. Umaning to ng iba't ibang reaksyon. Marami ang natuwa, pero marami rin naman ang nagtaas ng kilay. Pero ayon naman sa nasabing OFW, para kay Pangulong Duterte at para sa kanya, katuwaan lang naman daw at wala namang mali siya. Walang mali siya. Sa akin, sa kanya, walang ibig sabihin. Number 3. Natatandaan nyo pa ba ang ninja moves noon ni Ilocos Sur Mayor Chavit Singson kay Binibining Catriona? Abay, dahil nga dyan kantsaw ang inabot niya kay Pangulong Duterte na mukhang updated rin sa mga trending sa social media. Ito si Bong. Sige siya, pinapanood niya yung gimmick mo doon sa... Sabi niya, tingnan mo talaga si Chavit ito. Sabi ko, huwag mong gawin, baka hindi totoo yan. Totoong patulog-tulog siya, pero... we can only say good luck and may the next mission be accomplished. Number 2. Bago pa man naging mortal na magkalaban sa politika, abay maraming Pilipino noon ang kinikilig rin sa kanila. Bakit si Lenny? Ay, ako sabihin, nahiya ako. Maganda siya. President. Maganda talaga siya. Parang vice president na yun, di ba? Mga panahong tila may spark pa ang kanilang mga mata. The love team we failed to protect. Yun ang sabi ng iba. Pupunta rin ako dito kasi nandito si Vice President. Kung saan siya nagapunta, nagpasunod-sunod ako. Biyuda kasi. Annolled ba ako sa... totoo, annolled ako sa asawa. Ma'am, balita ko may boyfriend. Do not be offended, pero yung sabi nila, hindi yung totoo. Number 1. Pero sa lahat na yata ng nakabangayan ni Pangulong Duterte, si dating Senador Laila de Lima na marahil ang pinaka hindi na malilimutan. Aawa na po ako sa inyo, mahal na Pangulo. Tigilan niyo na po ako. Ano pong gusto niyo sa akin? May gusto po ba kayo sa akin? Sir, Senator de Lima was asking if may gusto daw po ba kayo sa kanya. Ano? She was asking, sir, kung may gusto daw po ba kayo sa kanya. Masyado na nila akong ginigipit, inaapi. Tapos ganyan pang gagawin nila. Lahat na lang sinisisi sa akin. And they call themselves men. At syempre, ang pinaka-epic, ang hindi malilimutang reaksyon ni Digong nang magtagpo ang kanilang landas ni de Lima sa Kongreso. At yan ang top 10 funniest moments ni PRRD. Maraming salamat, Pangulong Duterte, sa 6 na taong panunungkulan bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas.